Good morning, Pilipinas at mundo. Hello, hello, hello mga kababayan. Tayo na po'y nagbabalik para sa isa na namang talakayan with Manong Rayban. Mga kababayan, straight to the point. Talagang nagkakainitan po ang administrasyon at ang panig ng mga Duterte. Lalo na po sa mga issue ng budget at ICC. Mga kababayan, ang nakikita ko po dito ay talagang nag-uubusan po ng alas. Itong Marcos administration and Duterte. Lately nga po, binabanatan ang kampo ng Marcos sa issue po ng budget. Yan mga kababayan. At dito po fino-focus ng mga Duterte ang kanilang pag-atake sa Marcos administration sa usaping budget, National Budget 2025, mga kababayan. Ngayon, ito naman ang inilabas na alas ng Marcos. Ang kanilang, ang mga Marcos, hindi po nila pinag-uusapan dati-rati ito na sila ay makikipag-ugnayan, makikipagtulungan sa ICC. Actually, ang lagi po nilang sinasabi noon, hindi nila papayagang makapasok ang mga tao ng ICC dito sa Pilipinas. Pagdating sa airport, they will be shipped out right away, mga kababayan. Pero mga kababayan, mukhang nag-iba po ang ihip ng hangin. Ibang-iba na po. Talagang kumakagat na rin ang Marcos ngayon. At ito naman ang kanilang panlaban sa budget, mga kababayan. So talagang nag-uumpugan, mainit po mga kababayan. Nag-uumpugan ang Marcos administration kontra sa mga Duterte ng Davao. Malaking issue po ito sa mga Duterte. Nako. Now, nag-iba na ang Marcos na dati-rati hindi po nakikipag-cooperate ang administrasyon sa ICC o sa usaping ICC. Pero ngayon, nakita nyo naman yung pahayag ni DOJ Secretary Remulla Boying, mga kababayan, na sila po ay makikipag-ugnayan na tungkol po sa investigasyon ng Peking Giyera kontra droga, mga kababayan. Delikado ang mga Duterte dito. Mukhang hahambalusin sila ng Marcos administrasyon. Babakbakan sila dito, mga kababayan. So salpukan na po ito, salpukan na ng Marcos administration versus Duterte. Lumalaban na ang Marcos admin, mga kababayan. So makikita natin, magkakaalaman po ito. Noon maraming mga alas ang Duterte pero parang papaubos na. Mga alas po nila sa mga polboronic video na yan. May mga paisa-isa po silang inilalabas na pag-atake sa Marcos administration. At noon, ang administration was very quiet. But now, lumalaban na. Kumakagat na rin ang administrasyon ni Marcos. Dahil nga po hindi natigil ang kampo ni Duterte sa pag-atake sa administrasyong Marcos na kung saan sila po ay nakafocus sa issue po ng national budget. Abay, rumesbak ang Marcos admin at ngayon, dito po nila ngayon dinala ang laban sa ICC. Nako, delikado si dating Pangulong Digong kung makikipagtulungan ang ating administrasyon sa ICC. Ibig sabihin, mapapadali po ito at napakadali na lang po para po i-issue ang warrant of arrest kung andyan ang cooperation ng isang gobyerno.
Medyo very challenging po ang pagsuserve ng warrant, lalo na po kung yung gobyerno ay uncooperative at hindi po nakikipagtulungan. Pero dahil nga po sa daan ng mga araw, nag-iba po ang ihip ng hangin. Ngayon, ang gobyernong Marcos ay pumapabor na sa ICC. Ito po ay isang dramatic, napakalaki pong pagbabago sa dating tindig ng Marcos administration. Dati-rati po, nung hindi pa po nag-aaway, nung hindi pa po very transparent ang rift ng Marcos at Duterte, hindi po ito pinag-uusapan. Lagi pong sinasabi ng Marcos administration na hindi sila makikialam or hindi nila papayagan na makapasok ang mga tao ng ICC sa Pilipinas. Now, anyari, mga kababayan, bakit bigla na lang na sinasabi nilang sila'y makikipagtulungan sa investigasyon? Abay, mga kababayan, latest development ito. Latest development, mga kababayan. So, it's getting very, very interesting, mga kababayan. So, abangan po natin ang susunod na kabanata. Kung ano na mangyayari dito. Kung sino ba ang magwawagi sa laban ng Marcos Duterte. Sigurado po, ang Duterte dito, pag naibalik po sa kanila ang momentum at marami sa kanyang mga alipores ang lumabas sa eleksyon, sigurado ang ipupush po nila dyan ang impeachment ni Ferdinand Marcos Jr., ang ating Pangulo. Pero pag naunahan naman sila ni President Bongbong Marcos, himas rehas, mga kababayan, sa The Hague, the Netherlands. Unahan po ito, unahan. Pero ang tingin ko po, mas mauuna ang administrasyon dito. Mas mabilis po na mailabas ang warrant of arrest kontra kay Digong Duterte et al. Kasi pag-iisipin po natin, matagal pa kung ang pag-uusapan natin ay ang pagkaka-impeach ni President Bongbong Marcos dahil po sa issue ng budget. Abay, matagal pa po yan. Pero po yung usaping warrant of arrest, nakita natin na si Matubato, Las Cañas, nasa Europa na para tumistigo. Maybe tapos na po ang kanilang pagtitistigo. Naaamoy po natin na andyan na po. Talagang paparating na. Unahan, mga kababayan, mag-uunahan po ang grupong Duterte at grupong administrasyon. Kung sinong mauunang ma-flush sa Enidoro, nakikipag-unahan po itong Duterte. Talagang gustong-gusto na po nila na mapabagsak ang Marcos administration. Kaya ginagawa na po nila ang lahat. Wala po silang ibang maisip kundi pabagsakin. Ito na lang po ang way para po mapatigil itong ICC na to, itong issue na to laban sa mga Duterte ay para pabagsakin ang Marcos admin. Pero mukhang hindi po pumapayag ang Marcos administration. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at panunood. Please share and subscribe. Marami pong salamat.